guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Capricorn. Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? At ang intention ko sa paggawa ng videong ito, naway mabigyan ko kayo, Capricorn, ng kamalayan. Ma-heal nyo ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. Okay, Capricorn? So ngayon, ang reading natin is about true love. Ano? Alamin natin kung sino ang true love mo, ang right person para sa iyo. So, hahalukayin natin ang baraha ng higit pa sa iyong imahinasyon. So, unahin natin ang iyong sitwasyon, enerhiya mo, tapos yung sa person mo rin, ano ang enerhiya niya, sitwasyon niya, katangian niya, impression niya sa'yo, timing ng pagtatagpo nyo, ha? Alamin natin yan, ha? Capricorn. At sa gender, sa edad, kayo nang bahalang mag-adjust. At yung past, present, future. Kayo nang bahalang mag-adjust, ha? At hindi ito reading para sa isang Capricorn. Kung gusto mo mag-request ng reading, kontakin mo lang ako, ha? Capricorn. Urong. Baliktad. Sorry. Soul connection, soul guidance, and calling cards from heaven. Calling cards from heaven. Ba't naging calling cards from heaven to? Linking with spirit. Capricorn, lack of energy ka, ano, wala kang direksyon. Ikaw mismo ang gumagawa ng conflict sa buhay mo, Capricorn, ikaw ang gumagawa ng conflict. Mukhang kulang ka sa pasensya dito, Kuha lang ako ng additional, ha? Capricorn, ha? Mukhang mahirap kasi ang iyong baraha. Dalawa. Siguro Capricorn, bata-bata ka pa. Ano to? The sun na reverse. Sabi ko na nga ba't wala kang direksyon. Madilim ang iyong paligid. Then, reversed. Page of Wands. Page of Wands. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles. Tapos, dito siya, soul connection. Sorry. Soul guidance, calling cards, linking. Masasabi ko na, kanina sabi ko medyo bata-bata ka pa, kayo nang bahala mag-adjust kung kung hindi ka bata-bata pa, Capri. Kung hindi ka pa bata-bata, masasabi ko na konti lang siguro ang karanasan mo. Or yung dating mundo na iniikutan mo, dating mundo na iniikutan mo, masasabi ko na kakaiba sa mundong ginagalawan mo ngayon. Actually, lahat to reversion lumabas, diba? Kakaiba sa mundong ginagalawan mo ngayon. Kaya,
masasabi ko, punong-puno kayo ng curiosity. Ano? Parang, ang daming paru-paro. So, gusto mong malaman itong meaning ng yellow butterfly, ng purple butterfly, ng pink butterfly. Tapos parang, butterfly ba to? Parang heart na yung design niya. So, marami kang gustong malaman. Marami kang gustong hanapin kasagutan. Curious ka sa sari-saring bagay. For example, ikaw ang Capricorn na nakapag-abroad ka, or gumanda na ang masasabi kong, gumanda ang trabaho mo. Mas may pera ka kumpara sa dati. Or, gusto mo talagang maging successful. Kasi Pentacles na. Gusto mo maging successful. Maaaring sa love life mo, sa working life mo, private life mo. Siyempre, ang reading natin hindi lang sa love life, yung love life mo, konektado din kasi yan sa pananalapi. Kaya lumabas nga dito sa iyo ang Ten of Pentacles, So, may connection yan sa pananalapi. So, marami kang gustong madiskubre, maranasan, matikman, na para ka talagang bata. Which is ang page kasi ganyan So, malamang na hindi lahat sa inyo, Capricorn, makaka-resonate. Pero, yung iba sa inyo, meron kang energy mo to na masasabi ko na gusto mo talagang, meron kang gustong matikman. Kumbaga, para kang kumain ng para kang pumunta sa isang, dito sa Japan, maraming mga hotels, tapos yung pinaka upper floor nila, yun ang restaurant. So, pwedeng kumain yung mga nag-stay in sa hotel, and yung tagalabas din, pwedeng pumasok doon. Tapos doon, meron silang eat all you can. Ngayon, eto ang nakikita ko sa mga butterfly na to. Para siyang isang restaurant na eat all you can. Sari-sari, blue, yellow, pink, orange, violet, na masasabi ko, lahat gusto mong kainin, lahat gusto mong tikman, kuha dito, kuha doon, sandok dito, sandok doon. Gusto mo isubo lahat sa bibig mo. Lahat yan, all at once, na hindi mo naman kayang muyain. Kaya ikaw mismo ang gumagawa ng conflict sa buhay mo. Kaya lumabas siguro itong calling cards from heaven. Yan ang nakikita ko sa'yo. Pinapahirapan mo ang sarili mo. Dapat isa muna. Kung huhulihin mo yung mga butterfly na yan, hindi mo pwedeng dakmain lahat-lahat yan, di ba? Dahil pag dinakma mo yan, madudurog. Ang butterfly is napaka-sensitive, di ba? Mapulbos yung mga mga pakpak na mga yan, di ba? So, madudurog, masisira, masasaktan mo ang butterfly. So, dapat pag hinuli mo yan, one by one. Kaya dito, di ba, yung feather, di ba, kailangan sasaluin mo yan ng mahinahon. Kasi ang feather din is very sensitive. So, may mga sitwasyon kang papasukan or gusto mong pasukan na hindi mo alam kasi na, uy, delikado yan. Pasok ka ng pasok sa ganyan. Hindi mo malala. Para kang gamo-gamo. Alam mo yun? Nakakita mo na yung ilaw, tapos alam mo delikado. Lipad ka pa ng lipad dito. Ayun, parang hindi mo alam na mapapaso ka dyan. Masusunog ka. So, pero ikaw yung batang gamo-gamo. Pag naging curious ka sa isang bagay, gusto mong hulihin, gusto mong hawakan, gusto mong subukan, gusto mong kainin, isubo, lahat-lahat, which is delikado. Kaya masasabi ko sa iyo, Capricorn, malamang na ikaw ang tipo ng Capricorn na, hindi lahat iba. Okay? Pag hindi ka naka-resonate din, hindi ikaw to. Malamang yung ibang Capricorn, masasabi ko na ligaw dito, ligaw doon, paligaw dito, paligaw doon. Malamang pagdating sa love, mataas ang enerhiya mo. Gusto mo na siguro magkaroon ng karelasyon. Gusto mo na sigurong ayaw mo na siguro mapag-isa,
Gusto mo na meron ka ng someone. Yung iba sa inyo, tingin ko, meron kang someone, meron kang special. Pero, mukhang hindi nagtatagalan, no? Kasi, nabubura. Tingin ko, hindi kayo long term. Biglaan lang ilang buwan. Tapos, wala na. Tapos na yung inyong samahan. Ano bang barahang gagamitin ko ito? Hindi. Ito pala. Sorry. So, ang sitwasyon ng iyong person, alamin din. Sorry. Gumani. Sorry, ha. So, hindi po nakakaalam. Wala po ako sa Pilipinas. Nasa Japan ako. Okay. Sitwasyon, enerhiya ng true person mo or yung right person na para sa iyo. Alamin natin yung kanyang Ayan, dito na tayo. Rest and reconsider. Lead. Mukhang stress sa buhay to. Napagod na. Kaya gusto niya na magpahinga. Tingin ko opposite kayo ng energy nitong person na to, no? Itong true love mo. Itong right person na para sa'yo, Capricorn. Kasi ikaw excited ka eh. Gusto mong hulihin lahat. Gusto mong tikman lahat. Gusto mong Pero eto naman, pagod na. Hapong-hapo na siya. Gusto niya na mag-rest. Pagod na siya sa kakaakyat sa bundok eh. Baka in the middle of ng pag-akyat niya dito, nagpahinga siya. Tapos lead. Urong natin ng konti. Pasensya na. Ayan, urong natin siya dyan. And then, dyan, love yourself first. Your self-respect makes you more than romantically attractive. And, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Ho. Okay. Ikaw excited, siya pagod. Ito naman, kasi itong taon to may rolyo. Ano na to eh, bombarded na to sa buhay. Sa buhay niya, marami siyang katanungan sa sarili niya. Kaya ito, gusto niyang hanapin talaga. Ano ba dapat kong gawin? Inahampas, ano ba to, hari? So, meron siyang ganong klaseng enerhiya, sitwasyon na may katanungan siya. Marami siyang katanungan sa kanyang sarili or baka yung mga tao sa paligid niya, maraming mga tanong sa kanya, lalo na about sa love life niya, kung bakit hindi nagtatagal yung kanyang relasyon, or ikaw, hindi ko alam kung paano papangalan natin dito eh. O ikaw, Capricorn, true love ni Capricorn. Ikaw na right person para kay Capricorn. Kamusta na yung karelasyon mo? Kamusta na yung love life mo? Yung ganon. Tinatanong siya, no? O ba't hindi kayo nagtagal nung dati mong karelasyon? Or, kung bakit niloko siya? Yung ganon. Napakaraming katanungan na siya mismo hindi niya alam kung paano niya sasagutin. Tinatanong dito, kamusta na? Nagkabalikan na ba kayo? Asa na yung mo? Bakit kahiwalay? Bakit nga ba? Tanong niya sa sarili niya. Malamang itong taong ito, no? Marami itong karanasan sa buhay. Maraming niligawan siguro, maraming nililigawan, maraming nakarelasyon. Nanligaw. Tapos, na-reject, nasaktan, sinaktan, nagtampo, nag-antay na mabalikan, etc. Baka yung iba, nagkaroon ng mga anak kung saan-saan. Kung kani-kanino. True love mo or yung right person mo para sa'yo, alam mo, hindi rin siya willing mag-support sa ngayon.
Maaaring iba sa inyo, nagkaroon to ng magandang financial, magandang pagkakakitaan, kasi mukha namang leader eh. Kaya, etong taong to, tinan mo naman mukhang yung katawan niya, siguro lalaki to, pero nakakita ko na meron siyang strong personality. Kaya malamang marami siya naging karelasyon dito. Yung iba, nasaktan talaga. Kahit na sabihin mong gaano kagwapa, kung maganda rin naman ang niya, karelasyon niya, di ba? So, meron siyang ganyang karanasan, meron siyang ganyang sitwasyon sa buhay niya. Yan ang nakakita kong enerhiya ng person na to. Alamin na lang natin kaya kung kailan ang timing ng inyong pagtatagpo. Pero alam mo, itong person mong to, baka meron pa siyang meron pang natitirang pagmamahal sa kanya sa past na karelasyon, sa ex niya. Naghihintay siguro ito. Naghihintay na magkaayos silang muli. Hindi pa siya totally nakakapag-move on. Napagod lang siya, nagre-rest. Kasi nag-iisip siya, ano bang naging kasalanan ko? Ano ba ang dahilan ko ba't hindi kami nag-work ng maayos ng karelasyon ko? Baka naging sobrang mapagbigay siya, nagparaya, at hindi nasuklian sa kabila ng lahat ng binigay niyang pagmamahal. Wala namang naging magandang resulta. Kailan ba ang timing ng pagtatagpo ni Capri sa kanyang true love, sa kanyang right person? Diyan, 3. Diyan, shadow. Bouquet. Ay, baliktad. Carrot. Yung carrot niya. Andito muna siya. Tingin ko, maring hindi lahat sa inyo, pero yung iba, nagtagpo na kayo dito. Oo, nagtagpo na. Pinagtagpo na kayo ng tadhana ng universe. Ginawa na kayo ng langit na magtagpo. Baka eto kayo, dito kayo, nagtagpo, nagkahiwalay. Kaya nag-iintay dito. Ang kaso sa pagtatagpo nyo kasi, nagtagpo kayo. Malamang yung iba sa inyo, nagtagpo kayo, pero wala kasi kayo sa the same page. Hindi kayo pareho, hindi tugma ang inyong enerhiya. Kaya masyadong blurred, blurry siya. At kahit din ito blurry yung yung color niya, di ba? Hindi ikumpara mo naman dito, talagang matingkad ang kulay. Dito naman parang alanganin, mahirap makita. So, meaning hindi nagtugma ang inyong enerhiya. Malamang na busy sa trabaho, busy kung saan, maraming bagay. Gusto nito, may siguro, masasabi ko dito? Masipag. Masipag. Kayod ng kayod. Tinatabas niya yung yung bulaklak, tinatabas niya. Tapos dito siya kumikita, Sa kabila ng ganon, maraming pera. Maraming kita. Pero dito, 10 of Pentacles na reverse. So, kumikita nga, pero lumalabas din. Kasi, gusto mo nito, gusto mo niyan, bili mo dito, bili dyan. Lakwatsa dito, lakwatsa doon. Sali dito, sali doon. Kaya, malamang, ikaw or itong person na to, masyado siya o ikaw na overwhelm sa lahat ng natatamo nyo, sa
everyday life niya sa mga natatamo nyo, nakakita nyo. Kaya, nagtagpo kayo, pero walang nangyari sa inyong sa inyong pagtatagpo. Baka yung iba sa inyo, naging magkarelasyon kayo, pero naghiwalay din kayo. Hindi mo alam, true, siya na pala yung right person para sa iyo. Kasi, mas naging busy ka sa trabaho or kung sa sarili mong kaya hindi mo na, kumbaga, ang nangyari, hindi mo na panghawakan. Hindi mo na panghawakan na ito na pala yung testimonial. Ito na pala yung kontrata na binigay sa iyo ng universe. Pero wala. Kaya malamang yung iba sa inyong Capricorn, ganun ang nangyari. Etong true love mo, etong right person, etong binibigay sa iyo ng universe, eto na Capricorn, eto na ang taong para sa iyo. Pero ang nangyari, hindi nyo na panghawakan. Bakit? Kasi ang dami mo nga gustong gawin, ang dami mo nga gawin, hulihin. Kaya ayun, na napakawalan mo ng oras. Yung iba sa inyo, yung time na masasabi ko, kasi dito mukhang malungkot ka, so malamang na unbalance ang inyong maaring yung person na to, unbalance yung kanyang love life, or sa trabaho, or ikaw din. Ikaw nang bahalang mag-adjust kung sa tingin mo ngayon nangyayari yung ganyan, or kung sa future pa lang, magaganap, ngayon pa lang magaganap. So, masasabi ko na yung time na unbalance, kung may karelasyon man kayo o wala, kung may karelasyon ka or siya, yung tipong, masasabi ko, nagkakalabuan na sila ng dalawa, kasi syempre malabo na nga dito, yung color ng baraha. Tapos ito yung babae dito. Pero in gender, babae, pero ikaw na bahala mag-adjust kung anong gender ng person mo, kung anong gender mo, Capricorn, So, yan ang nakikita ko. Nagkakalabuan na. Maaring hindi na kayang i-organize ang oras. I-organize yun sa trabaho, yung mismong samahan nila, hindi na kaya nilang ayusin, yung tipong magulo na talagang lahat, hindi na makontrol yung mga kaganapan sa buhay, sa relasyon. O maaring ikaw, ito, enerhiya mo to, or yung true love mo, sitwasyon ng true love mo. Tingin ko, magiging pabaya itong person na to sa karelasyon niya. Medyo, mawawalan siya wala na kasi dun yung kanyang yung kanyang interest. At puno na rin siya ng pagsisisi. Parang, hindi ganito, parang, pagsisisi ang nararamdaman ko dito. Kaya, yung time na kailangan niyang magdesisyon para tapusin or lumayo, yun naman ang time na mag-a-appear ka sa buhay niya. Hindi lahat sa inyo, pero yung iba. Okay, Capricorn? Etong true love mo kasi Capricorn, masasabi ko, pwede rin mong vice versa ang kaganapan, Pero, malamang talagang wala kang kamalayan, pero nag-iintay ka dito. Kasi tingnan mo naman, may reconciliation dito. Malamang yung soul mo, inaantay itong person na to. Ito, may hawak siyang libro. Dito naman, kontrata. Or kung scroll lang hawak niya. Baka yung iba sa inyo, itong true love mo, Capricorn, meron kayong soul contract. Ang soul contract, sari-sari naman kasi yan, So, mahirap sabihin dahil hindi naman ito personal reading, Kung Capricorn, kung personal reading mo to at aalamin natin kung anong soul contract nyo, kailangan ko ng birth date nitong person na to at yung birth date mo para malaman natin kung anong soul contract ang meron kayo. Kung baka iba sa inyo, magka-soulmate talaga kayo, tapos napalampas nyo, yung iba, hindi lahat. So, malamang ito ang, alamin natin yung katangian ng person na to. Ano ba ang kanyang katangian? Ito na lang. Nataranta tuloy ako. Sorry. Ano ang katangian ng person na to? Alamin natin. Toto. Ano ang kanyang katangian? Diyan na siya. Na-excite tuloy ako kung anong katangian ng person na to. Nataranta na ako sa baraha. Anyway, entertainment purposes lang naman ito.
Kaya, huwag tayo masyadong maging seryoso. Ayan, meron tayong fox and fish. Ew. The Emperor na reversed. And then, Judgment. Ayan ha, Judgment siya na reverse. Tapos, eto reverse. Pareho, so, meaning pareho silang reverse. Okay. Reverse siya. And dito, siya yung tipo ng tao na palaging walang malay. Walang malay sa mga nangyayari. Kaya, dapat talaga magkaroon siya ng malay. Maging aware siya, tumingin siya doon, Pero ang nangyayari, parang wala siyang malay eh. Or ayaw niya magkaroon ng malay. Ayaw niyang harapin kasi ang katotohanan. Malamang na ito, ang ugali nito, hindi madali sa kanya tanggapin yung mga nangyayari, mga kaganapan na nangyayari sa buhay niya. Parang, ayoko ng ganito. Lalo na kung makakaramdam siya ng frustration, madidisappointed siya. Ayaw niya. Gusto niya ng tahimik, gusto niya na ng rest. Yan ang gusto niya. Ito kasi dito sa dalawang baraha, nakakita ko na lack of discipline and then marami siyang doubt sa sarili niya. Kaya malamang ito ang katangian ng taong ito. Wala rin siyang kakulangan sa kamalayan sa paligid niya, sa mga sitwasyon na yung mismong kaganapan na nangyayari sa buhay niya. Kahit na siya na mismo yung involved. Maraming tao nagsasabi, my God, ano ka ba? Buhay mo yan. Karelasyon mo yan. Bakit wala kang kamalayan dyan? Mahina kasi ang pangunawa niya. Gusto niya kasi, ang nito kasi, ang ugali nito, parang mahirap pumick up. Ganun. So, ang gusto niya, one step at a time. Matigas ang ulo, ma-pride, at gusto niya masusunod yung sarili niyang kagustuhan. Which is, okay naman, maganda naman, one step at a time. Pero, pag siya ang gumawa ng desisyon or gumawa ng action, walang one step. Gusto niya, biglaan agad. Sabay-sabay. Kapag gusto niya. Tapos later on na lang siya nakakaramdam ng takot, pagsisisi, Ganun ang masasabi kong katangian ng taong ito. Kapag tapos na, kapag nandyan na, parang, wala tayong magagawa, nandyan na yan. Ganun siya. Pero kung tutuusin, pwede niya naman, bago niya maranasan, bago maganap yung kung ano man yun, lalo na yung ayaw niyang maganap, pwede niya naman gawin pa before. Ang kaso, wala eh. Kapag gusto niya. Kapag ganyan. Kaya, ayun. Malamang na nauwi din siya sa pagsisisi niya. May pangarap siya sa buhay niya. Pero lahat ng pangarap niya, siya mismo, hirap din siyang abutin yun eh. Pero, parang balang araw pa naman. Malamang na maaabot niya yun kapag nagtagpo kayo. Kasi, hindi lahat sa inyo, malamang yung iba sa inyo, lalo na kung meron kayong talagang kontrata, masasabi ko na pag nagtagpo kayo, malaki talaga ang impluwensya. Meron kang malaking impluwensya sa kanya, meron din siyang malaking impluwensya sa iyo. Meron kayong impluwensya sa buhay. Kahit na sabihin mo, hindi kayo magkaroon ng hindi maging kayo, or baka yung iba sa inyo, nagkahiwalay na kayo, baka past, masasabi natin past na sa inyo to. Tapos nag-a-assume kayo ng reconciliation, balikan, or mahal mo talaga siya, So, sa pagsasama nyo, nagkaroon na kayo ng
ng samahan, ano? So, meron na kayong impluwensya sa isa't isa. Tapos ngayon, sabihin na natin, hindi kayo dahil nagkahiwalay nga kayo. But still, naandun pa rin yung impluwensya mo sa kanya, yung impluwensya niya sa'yo. Ano? Pero kung ngayon pa lang kayo magtatagpo nitong taong ito, then masasabi ko sa pagtatagpo nyo, magkakaroon ng impluwensya. Bibigyan mo siya ng impluwensya, magbibigay din siya sana yun ng impluwensya sa bandang huli. Kahit na hindi maging kayo. Basta nagtagpo kayo, nagkausap kayo, nagkatinginan na kayo, naging friend kayo, ano? Kaya kung dati madilim ang inyong mga pangarap, tingin ko magliliwanag yan. Kung dati yung dasan nyo is reverse, ganyan siya, di ba? So magliliwanag yan. Kasi meron kayong talagang kontrata dito, ano? Yung iba sa inyo. Kaya magkakaroon ka ng kaliwanagan, clarity, kung ano bang gusto mo sa buhay, ano? Impluwensya kasi yun eh. Doon ka makakaramdam ng kaliwanagan. Merong magkakaroon yung isipan mo na dati hindi klaro, maliliwanagan ka, ito pala ang gusto ko. Siya pala ang gusto ko, siya pala ang hanap ko. So, maaring pareho kayo, once na nagtagpo kayo, pareho kayo magkakaroon ng kaliwanagan. Ano? Pero ito ang nakakita kong katangian ng person mo. Malamang na sa ngayon, madilim pa, hindi niya nakakita. Ano? Nag-iisip pa siya, nagbabalak. Dahil nga sa matigas din ang ulo, walang disiplina sa sarili, duda pa sa sarili, duda sa sariling kakayahan. Ngayon, kung duda siya, once na nagtagpo kayo, mawawala na yun. May ugali siya kasing komplikado pagdating sa pag-iibigan, complicated. Palagi kasi siyang unsure. Hindi siya sigurado kung eto na ba, yung ano ba, alam mo yun, meron din siguro itong true love mo, itong right person na para sa'yo. Baka syempre, ano nga rin yung, depende kung anong gender ang meron siya, no? So, meron pa talaga siya sigurong hinahanap talaga. Ano? Na hindi niya alam kung ano hinahanap niya mismo. Kaya nga may katanungan siya sa sarili niya. Pero once na nagtagpo kayo, doon na, magkakaroon na siya ng kasagutan, kaliwanagan. Sa ngayon, hirap kasi siya umunawa ng mga bagay-bagay. Ano? Yung iba sa inyo, maaring mama's boy, no? Palaging palaging, hindi naman ako mama's boy, pero palaging yung nanay. Intermitida siguro yung nanay. Kaya hindi siya nakakapag-isip ng ng matino. Baka hindi naman nanay, baka kung sino, mga friends siguro. Basta may impluwensya ng ibang tao sa kanya na doon siya nakikinig. Kaya palagi niya doon pinapakinggan, friend, close friend, best friend, magulang niya, or kung sino man yung tao na very, very close sa kanya na siguro yung pagtitiwala niya. So, naandun yung kanyang, kung ano yung sinabi sa kanya, naandun yung paniniwala niya. Kaya, parang hindi siya makapaglakad ng sarili niya. Meron naman siyang paa. Palagi na lang siya nagiging pabigat nga siya sa kung nanay niya to, pabigat siya dun eh. Pero para sa kanila, dahil mag-ina, or mag-close friend, di ba? Pag super close kayo, hindi nyo nararamdaman yung, yung pabigat ng niya. Later on na lang mararamdaman mo yung pabigat pagka nag-away kayo. Pero pag close kayo, hindi mo naman mararamdaman yan eh. Okay? So, malamang meron siyang ganyang klaseng katangian. So, alamin naman natin kung ano ang kanyang impression sa'yo. Ano ba ang impression ng person mo sa'yo? Pag nagtagpo kayo, magiging impression niya? Kami na natin baraha. Believe and succeed. Tapos, control. Kasi dito wala siyang control eh. Finances and career. Financial issues are factor in your love life right now. And
new love. A new person has stirred your romantic feelings. Impression ng taong ito. Tingin niya sa iyo, creative ka. Ay ka siguro mamitas ng bulaklak. Tapos gagawin mo. Or halaman. Magtanim-tanim. Ano bang ginagawa mo? Or masipag ka talaga. Talagang todo kayod ka siguro. Tingin niya sa'yo. Uy, masipag pala to si Capricorn. Nag-aalaga ka siguro ng mga anak mo, kapatid mo, or naglilinis ka ng bahay. Malinis ka siguro sa bahay. Sa bakuran nyo. Kaya mong kontrolin siguro yung time mo. Pag oras ng pahinga. Successful ka siguro, may pera. Marami siyang impression na nakikita sa'yo. Maliban pa sa pagiging creative mo, naisip niya na maparaan ka, mukhang inspired ka, mukhang motivated, control mo talaga ang sarili mo. Energetic na tao, control mo yung sarili mo, enerhiya, kaganapan na nangyayari, mas aware ka. Tingin niya sa'yo, yung kaalaman mo, pambihira. Kahit na mukhang wala kang pinag-aralan. Sa probinsya naman nakatira niya si Capricorn, pero ang galing, maparaan, magaling kung ano man trabaho mo, hindi ko alam, pero mukhang ginagamit mo ang kamay mo, baka nagluluto ka, naglilinis ka, kung ano man yan, farmers ka, or kung ano man ginagawa mo, believe sa'yo ang taong ito, maparaan ka kasi, motivated, energetic, kahit na sabihin niya, ano kaya natapos ni Capricorn? Anong edukasyon ang meron? Pero galing maparaan pala tong taong to. Para kasi sa kanya, ang galing mo. Matapang, tingnan mo naman, naka-helmet. Hindi yung tapang na makikipag-away yung tapang na harapin ang buhay ba? For example, kung mahirap ka, may tapang ka na maghanap buhay para kumain. Kung bawa single parents ka or ikaw yung panganay, breadwinner, may tapang ka na panagutan, akuin yung responsibilidad. Yung sari-saring katapangan na nakakita nito masasabi ko rin na magaling din palang mag-flirt itong si Capricorn. Yung iba sa inyo, inisip nitong person mo, madali siyang maligawan, malamang na attracted ka siguro sa mga tao, kaya pag nakakita ka niya, yan, marami siyang impression sa'yo. Once na nagtagpo kayo nito, kaya makakadama siya ng init na talagang, gusto ko talaga si Capricorn, type ko siya. Siguro sa sobrang init na mararamdaman niya, gusto kong halikan yan si Capricorn na. Gusto kong makarelasyon talaga. Malamang na meron siyang ganyang klaseng na darama. Kahit na anong gender ka pa, Capricorn. Itong person mo, yan ang nararamdaman niya. Kaya masasabi ko yung init niya sa'yo, mas magiging interesado siya once na nagkausap kayo, nagkatagpo kayo, naging magkakilala kayo, at kung magiging magkakarelasyon kayo, mas lalong madadagdagan yung init niya. Tingin niya na mukhang maiintindihan mo siya. Kung ano yung pagiging niya, lack of discipline, yung mga problema niya sa buhay niya, feeling niya, maintindihan mo siya. At para sa kanya, eto si Capricorn ang talagang merong potential. Potential na merong maging karelasyon ko. So yun ang impression niya sa iyo, Capricorn. Yan ang malamang na gusto niya rin mangyari once na nagtagpo kayo. Okay, Capricorn? Lumiliit na yung boses ko. Para, hindi ko alam bakit. Alam mo, nadadala talaga ako pagka sa reading. Kaganyan talaga mga empath
Pasensya na ha, Capricorn. So, Capricorn, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na mag-validate. Ano? At nagpapasalamat ako, Capricorn, sa oras niya inilaan mo at sa mga question na sinend nyo, ano? At sa mga comment nyo, sa like, share, and comment. Thank you, thank you. At sa cross-watcher, thank you rin po. Sa bago kong subscriber, maraming salamat. Nabulol na naman ako. Pasensya na po. Namaste po. Bye-bye.